Allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay isinugod ka sa ospital? Kasi the few days ago, puffy yung mukha mo eh. Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Eh di naman imposible yan. Kasi nga pag nag-a-addict ka, any moment pwede ka ma-overtake. Katulad ng mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba? Sa mga kaibigan nila, allegedly yung kanilang entourage dito ay na-overdirect. Balik na naman tayo sa chismis ng overdose. Overdose daw si Presidente. Allegedly. Natago siya sa salitang allegedly, ganito, allegedly, ganyan. Meron nag-send sa akin itong issue na ito. May nag-send lang sa akin. Ang sinend sa akin, itong video na ito. Papakita ko sa inyo. Panoorin natin. Papakita ko lang sa inyo. Yan. Allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay isinugod ka sa ospital? Kasi the few days ago, puffy yung mukha mo eh. Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Eh di naman imposible yan. Kasi nga pag nag-a-addict ka, any moment pwede ka ma-overtake. Katulad ng mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba? Sa mga kaibigan nila, allegedly yung kanilang entourage dito ay na-overdirect. Balik na naman tayo sa chismis ng overdose. Overdose daw si Presidente. Allegedly. Nagtatago sila sa salita ng allegedly. Nagtatago sila sa salitang allegedly, ganito, allegedly, ganyan, whatever. Saan ho ba nanggaling yan? Mapakita ko sa inyo. Yung chismiso na yan, mga kotsero, ay may pinanggalingang isang vlogger na doktor. Hindi siya vlogger, hindi siya gumagawa ng videos. Vlogger lang siya. So nagsusulat lang siya sa kanyang Facebook page, marahil yung pagsusulat niya ay inosente, walang mali siya, pero dahil pinick up ng mga DDS, pinick up ng mga taong may mali siya, tulad ni Maharlika, ang nangyari naging chismis na siya. So saan po ba nanggaling? Dito ho yan nanggaling, guys. Dito, ay hindi masyadong kita. Papakita ko na, babasahin ko na lang. Sabi, gabay sa kalusugan, Dr. C. More than 30 years na akong doktor at pag nakita ko ang pasyente, more or less masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Tas may picture ni BBM. Yan. Yun. Diyan ho nanggaling yung chismis. So, marahil, mga kotsero, itong si Dr. C, Dr. Gary C, nagbigay lang naman ng kanyang opinion. At dahil nagbigay siya ng kanyang opinion, dahil at sigurado dahil ito ay tungkol sa alleged na sakit ni PBBM, ginawa na ho yan ng kwento. Sino kong gumawa ng kwento? Siyempre, wala nang iba. Kung hindi, yung isa sa mga master fake news artist ng mga DDEDs. Yung master source nila ng pekeng balita, si Jason Sa. Isa siya dun. Ito yun, si Jason Sa. Ayan. Jason Sa yan, ayan yung kanyang post. Sabi, basa, pinakita ko ang larawang ito ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos sa aking kaibigang doktor at narito ang kanyang sinabi sa akin. Brother, grabe ang pamamaga ng mukha niya. Maluha-luha ang kanyang mga mata at parang kinakapos siya ng hininga. Ito ay palatandaan na tila may suliranin ito nasa larawan sa kanyang bato, sa kanyang puso at sa kanyang baga. Tapos sabi ni Jason Sa, Panginoon ko, patnubayan po ninyo ang aming mahal na Pangulong Bongit. Napakarami na po niyang nagawa at nais pang gawin sa kaban ng bansang Pilipinas. Yun ang sinabi ni Jason Sa. Ano nyo mga kotsero, magandang gabi sa kanila. Batuhan nito. Batuhan ng snowballs. Kaya po yung chismis. Tapos na-hospital nga daw si PBBM a couple of days ago. 2 days ago, sabi. So kailan yung 2 days ago? Ang 2 days ago ay Sunday. April 6, Sunday. So isabihin April 4. April 4 daw no hospital si Presidente, guys. Nasaan si Presidente noong April 4? Siya ho ay nasa Rizal. Nasa ano po siya? Nasa isang pagtitipon ng kampanya ng alyansa noong April 4. In fact, siya pa nga ay feature ng Impact Leadership. Ayan o, Impact Leadership. Ayan o. Oo. Ayan o. Yung Presidente yan o.
Ano dito yung keynote ni leadership? Yung sinabi ni Presidente tungkol sa PhilHealth. Yung maraming nakaalala dahil sinasabi na wala ng pondo sa PhilHealth para tulungan ang mga tao may sakit. Hindi po totoo yun, yung sinabi niya. Kung mararamdaman po ninyo mula noong nakaraang isang taon, imbis na mabawasan ang mga serbisyo at ipambabayad sa insurance ng PhilHealth, ito po ay dumami pa. Mas lumaki ang pangbayad sa insurance, mas malaki pa ang serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth. Okay, dito ba mukhang namamaga si Presidente? Hindi, di ba? Alam niyo kung bakit? Yun ho kasing kuha doon sa Malacanang. Yun ho mga kotsero ay bisita ni Pete Hegseth. So, yun ho mga kotsero ay anggulo lamang. It's just what it is. It's yun yung kuha sa picture, yun yung anggulo eh. Pailalim yung kuha niya eh. So mukhang mas malaki, mukhang mas maga, etc. etc. Anggulo lang. Kasi dito naman, kung titignan nyo, oh, para naman nagbago eh. Di masyado makita kasi masyado maliwanag dito. So yun ang ganap doon mga kotsero. Ang tanong kung doktor si di ko alam. Pero doon, feeling ko doon na nakuha yung idea eh. Kasi alam niyo mga kotsero, kung wala namang intensyon si Dr. C na manira, kawawa naman siya. Kasi nagpagamit siya sa mga DBMs. Ako hindi ko alam ano talaga yung pagkatao niya o anong politika niya, what have you. Pero kung kasama siya, kung kabilang siya sa mga naninira at nami-make news, delikado rin. Delikado rin. Alam niyo kung bakit. Kasi mga kotsero, panoorin niyo to. Tinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Red Maranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Online kasi ito, ano? So hinabol natin yung at sinundan natin yung mga digital footprint at natunto natin kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta. Subalit hindi naman pala, kundi itong mga video ito ay mga edited lang at dinadagdagan ang ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Babala ng Pro 7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Maganda, kumani ka na talaga so ano yung tama. Lumigar ka na lang kung saan yung totoo. Ang problema kasi sa mga DDFs na to, para lang meron silang panghawakan na pambatiko sa Pangulo. Kahit ano na lang, kahit anong chismis o patulan nila, nakakaya talaga. Halatang hindi nag-iisip.